Marami nagsasabi na baka raw hindi na makabalik sa Gilas ang kanilang mga favorite players katulad nila Renza Bando, Ronjay Abarrientos, Jordan Heading, Justin Baltasar at marami pang iba. Pero base sa ating pagkaintindi sa statement ni Coach Tim Cone ay hindi pa sarado ang Gilas para sa ibang mga players. Una kanyang binabanggit na ang 12 players na yan ay magiging core ng Gilas. Ibig sabihin hanggat maaari ay solid at maglalaro ang 12 yan sa mga basketball tournaments. FIBA and non-FIBA sanctioned tournaments ay gusto niyang makita ang 12 players na yan. Ang ibig sabihin ng core ay mabawasan man niya ng 2 hanggang 3 players ay madali nang mag-adjust kapag nagdagdag. At ang goal diyan ni Coach Tim Cone na kahit mapalitan ng iba, majority ay nadyan pa rin ang core ng team. And dagdag naman ni Coach ay pwedeng i-tweak ang lineup na yan o mapalitan ng ilang players dahil mayroong mga tumatanda na at mga di inaasahang injury. Kaya hindi pa rin imposible na one day in the first 4 years ay pumasok dyan ang ating mga inaabangan na players. Another vision ni Coach Tim na ang koponan ng Gilas ay maging parang isang ball club na tulad ng sa PBA, NBA or B-League. Kaya gusto niya maging solid ang team na ito. Actually, similar ang sinabi ni Coach Tim sa vision ng Gilas 1.0 na magkaroon ng intact na koponan na tatagal ng maraming taon. Which is good dahil magkakaroon ng commitment at ang balita pa nga ay nakipag-cooperate na ang PBA na balak i-modify ang schedule ng games para mag-giveaway sa mga tournaments. Kaya availability wise ay maiiwasan na magkulang-kulang. Speaking of long-term at future core ng Gilas ay 4 na pangalan na kanyang nabanggit. Ito ay sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao at ang 2 bigs na sina AJ Edu at Kai Soto. Well, tama ang ginawa ni Coach na iselyo ang 4 na yan sa national team. Well, lagyan mo lamang yan ng point guard ay kompleto na ang 5. Kung gusto natin ng tall lineup ay ipasok si Ramos, pwede rin si Thompson, and so on and so forth. Kung mayroong solid core ang Gilas locals, ang tanong ay ano nga ba ang plano para sa mga naturalized players? Ang latest na balita ay magkakaroon daw ng comprehensive naturalization program o mas pinaigting na programa para sa area na ito. Kung tutuusin na hindi pa rin sapat ang ating pool ng mga naturalized at ramdam ito ngayon. Di pwede si Clarkson, malayo si Kwame at hindi pa sigurado si Brownlee kaya kailangan talagang mag-expand. At ang latest na kanilang inoferan para ma-naturalize ay ang San Miguel import na si Benny Boatwright. Sa ngayon daw ay hindi pa sigurado, wala pang balita kung willing nga ba itong si Boatwright. Ang SMB import ay may height na 6'10 at 27 anyos. Well, sana'y maraming ma-offeran para lumawak ang pool katulad ng sa Japan. Sa ngayon daw still ang priority ay si Justin Brownlee pero depende pa rin sa FIBA ang kanyang kapalaran.